Nagsimula na kami sa pagbuo ng body netong kupal boat na to. Nagsimula muna kami sa paggawa ng butas na paglalagyan na itong tornilyo. Ito kasi yung pinaka-importante sa lahat. Pagkatapos ay inapakan naman namin ito. Kailangan kasi pre medyo pantay. Para kapag pinatong na natin yung hulihan, less hassle na. Ito kasi yung pinaka-magdadala sa lahat. Kaya kapag sumablay itong hulihan, paltos to lahat. Kaya para iwas sablay, pinasobrahan na namin yung hulihan. Nilagyan na nga din pala namin to pre ng dalawang platwasser. Ito kasi yung palagi nababasa ko pre sa comment section. Pagkatapos ay gumamit naman kami nitong pampaapoy na to. Nung una talaga pre, di ko alam kung para saan tong apoy na to. Pero ngayon, gets ko na. So, ganito na yung nagiging itsura, pre. Ito. Unti-unti na nga nagkakaitsura itong kupal boat na to. At ang next naman namin gagawin ay kailangan namin pagdikitin itong plastic at kahoy na to. At sa tulong na itong malaking lighter na to, naging napaka-basic na lang ng lahat. Kasi yung dating inaakala ko pre na mahihirapan kami sa pagpapakaw nito. Sos, basic. Pagkatapos namin magpakaw ay pinantay naman namin ito. Kasi bukod sa mainit, nakakapagod yung magpulit-ulit. Kaya para mas lalong bumilis to, sinalaban na nga namin yung pinakandulo. Kailangan kasi talaga lumambot ito para mabend namin ng maayos. Pagkatapos ay pinatungan na namin ng kahoy. Pagkatapos, salab ulit. Pinaulit-ulit lang namin hanggang sa lumambot ito. Pagkatapos ay babaranahin na natin. So bali kailangan bawat kahoy na ilalagay natin dito pre, kailangan nakatornilyo lahat. Kasi pre, pag basta pakaw lang, wala akong tiwala, aangat talaga to. Di muna kami naglagay ng epoxy pre kasi ang plano ko sa huli na yun. Basta ang target namin gawin ngayon ay pagdikitin tong plastic at kahoy na to. Ito kasi talaga yung dahilan kaya nilagyan ko ng tornilyo to. Pero hindi pa dito nagtatapos yung pagsubok natin. Kailangan kasi pre mapantay natin tong hulihan. Kasi ito yung pinakamaselan sa lahat. Dahil ito yung susundan ng lahat ng isasalpak natin na kahoy. Pagkatapos namin pantay na ipinakuha na namin ito. Pero kailangan bawat pako may kasunod kagad na apoy. Natapos na nga kami sa kanan, tapos dito naman kami sa kaliwa. Bali ganun lang ulit pre, pagka-apoy, pako agad. Tapos pagka-pako, apoy agad. Nakakatawa lang pre kasi yung inaakala ko na hindi namin to kayang i-bend. Sumusunod na siya, pre. Bumibenta ng maayos. So, tingnan nyo, pre. Bumibenta ng maayos. Diba? Kung makikita nyo pre, gumaganda na yung pagka-bend. Pero hindi pa yan. Mas lalapat pa yan mamaya kapag ginamit na natin yung apoy. Estimate ko talaga pre, napakadami namin pakaw na mauubos dito. Pero okay lang dahil medyo worth it naman lahat. Kasi nga, unti-unti na namin nakikita yung resulta netong kupal boat na to. Medyo nakakangalay talaga yung paggawa nito. Pero sulit talaga lahat ng pagod at pawis namin sa maghapon. At pagkatapos namin pakuhan yung mga gilid nito, ay eto na yung kanalabasan. So, na, pre. Malapit na matapos. Ito lang, pre, yung kulang. Etong gilid. Eto na nga lang gilid yung kulang, pagkatapos ay matatapos na kami. Napakalaking tulong talaga na itong malaking lighter na to. Lalong-lalo na pre yung mga taong dumadaan dito sa amin. Tapos nanonood sa paggawa namin nito, tapos binibigyan kami ng payo. Kaya ang ginagawa namin pre, lahat ng pinapayo sa amin, ina-absorb namin sa utak namin. Tapos kinabukasan, ina-apply namin sa ginagawa namin. Napakabigat ito. Dapat ikaw nagpalalag ng uno por dos uno media por uno. Kasi pag ganito kalaki ito, at yung ganyan, pwede siyang... At ayun lang pre, salamat talaga sa lahat ng gumagabay at nagtuturo sa amin sa paggawa nitong kupal boat na to. Kasi kundi dahil sa inyo pre at sa mga taong dumadaan dito sa amin para lamang i-guide kami, di namin magagawa to. So, pre, ito na. Kahit pa paano. Nagkakaitsura na, pre, no? At ayun lang pre, hanggang dito na lang muna kasi nga kumakain yung mga kapitbahay namin.